So a couple of days ago ay napanood natin itong panayam ni First Lady Liza Marcos kay Mr. Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Yun yung name ng channel ni Mr. Anthony Taberna. At doon sa later part nga ng vlog na yon ay napanood natin na naglabas ng saloobin itong si Unang Ginang tungkol sa bashing and sa insults na natatanggap ng kanyang asawa na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Naging very transparent siya kung ano yung nararamdaman niya bilang isang asawa. Now, after that interview, marami agad ang nag-react. So, particularly yung mga nasangkot na tao doon sa interview na yon, I mean yung mga na-mention, particularly ni Unang Ginang doon sa vlog na yon ay nag-react. Ito nga si Attorney Harry Roque, right after nung interview na yon, ay nagbigay din ng saloobin tungkol sa mga nasabi ni Unang Ginang. So, ito yung reply ni Attorney Harry Roque doon sa mga nasabi ni First Lady. Kampanya pa lang, bad blood na po si Melissa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito ha. Kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya, pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Panahon pa po ng eleksyon, ginigera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, no eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihing bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yun nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. At hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay VP Sara? Let me remind FL, ayaw na ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente, talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Bakit siya magagalit? Di ba nga sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama? So hindi dapat siya naghinanakit. Ano ngayon, First Lady? Pinapahagwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon? At miski hindi ikaw ang halal ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno. Ikaw, kahit walang mandato, ang nagdidikta ng mga pulisiya
kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si BP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. So this video of Attorney Harry Roque was published last April 18, right after that controversial release of interview nung kay First Lady and Mr. Anthony Taberna. Now, may I just say na itong sasabihin ko, disclaimer lang I'm very, very neutral kasi. Wala akong pinapanigan. Most especially, I would just like to say na iba po yung binoto ko, hindi po si PBBM yung binoto ko nung elections. Hindi ko rin po binoto si Sara Duterte. Pero I would just like to give my opinion. Kahit hindi nyo inihingi yung opinion ko, magsasalita ako. No, kahit hindi ko naman binoto yung mga nakaupo ngayon, I am after the peace and unity of the country. I support kung sino man yung nakaupo. Kahit hindi ko sila binoto, I support and respect yung panunungkulan nila. Okay, so unahin ko mag-react dito kay Attorney Harry Roque. Sabi niya dito, sino ka ba? Ikaw ay asawa lang ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan, bakit kailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan? Mas mataas pa nga binigay na mandato ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente. Okay, may I just remind you na asawa po niya yung pinag-uusapan dito, di ba? She has all the right to comment on that. And sabi nga niya doon sa interview niya na itong si PBBM daw, never siya nag-isip to get back on those people na nagbibigay ng insult sa kanya, pinapahiya siya. Wala siyang iniisip na gawing ganti man lang. Maganda nga tong paraan na to na nagkaroon siya ng interview kay Mr. Anthony Taberna para at least maging transparent siya kung ano ba talaga yung nararamdaman niya bilang asawa ng Pangulo. Hindi kasi natin pwedeng sabihin dito yung nakikialam ka, 'di ba? Kasi asawa 'yan Yung pangalan lang ni Bongbong Marcos talaga, yung nakatala doon bilang presidente, pero iisa pa rin sila niyan. Ako personally, since the very start, hindi ko naman talaga gusto si First Lady. I have to be honest kasi meron siya mga gestures in public na parang medyo may pagka-bratinela or nava-vibe ko na ganun yung ugali niya. So, initially, parang okay lang, asawa ng Pangulo, ganyan-ganyan. Pero dito sa interview niya na ito, medyo napabilib niya talaga ako dito. Kasi talagang she stood up for her husband. Talagang sinabi niya, hindi siya natatakot na ilahad kung ano yung nararamdaman niya. Imagine niyo nga naman, di ba? Sabihan yung asawa mo ng mga ganong bagay. Nakakatawa kasi yung mga kinoment ni Harry Roque. Like yung, for example, yung sabi niya na nagsiselos kasi maganda si VP Sara. O given the fact na talaga maganda si VP. Pero, hello, parang masyadong away bata, di ba? Para sabihin mo yan. And justifiable naman kasi talaga yung reasons ni First Lady kung bakit bad shot na sa kanya ito si VP Sara. Kasi nga, because of, yun nga, particularly, nung sinabihan na bangag, si PBBM ay nagpan sa kanyang camera at nakita siyang tumatawa. So, parang ang dating kasi nun is parang tinotolerate mo pa yung ama mo na magsalita ng ganon in public, 'di ba? So, kahit sino naman, 'di ba, mau-offend sa ganong gesture. Now, yung reason behind kung bakit tinotolerate ni Sara yung kanyang ama para maging ganito ay di na natin alam, 'di ba? Kung bakit ganoon. Grabe ang gulo-gulo nung nangyayari sa administrasyon ngayon, no? Kasi ito si VP Sara, she is supposed to be pangalawang katawan ni President Bongbong Marcos. Tapos hindi sila nagkakasundo.